salamat po. Magandang gabi po pala sa lahat. Ito po ay ambush debate sa pamamagitan ng MCGI at totoong iglesia, ang Church of Christ. Bago po ang sa lahat, linawin ko lang ang paksa. Patutunayan ko na kami ang tunay na iglesia na ayon sa unang siglo, no, na nakasulat doon sa Biblia. So, ganito yan mga kaibigan. Marami nang nagsisulputan na mga iglesia claim, no, na sila daw yung iglesia. Unang-una, paano kayo ng iglesia? Paano kayo yun? Na yung pangalan ng iglesia nyo, hindi iglesia ni Kristo. Tapos sabihin nyo, kayo yung iglesia? Ha? Pangalan pa lang na, mali na eh. Oh. So, kaya po nasabi ko na mga sulpot din ito, yung mga nagsisilibasan. Ito ha, ito yung church history ha. Ito nanggaling sila sa Katoliko eh. Si Eli Soriano na itatag noong 1980. Doon sa Pampanga. So, inumpisahan niya, nanggaling sa kapatid na Nicolas Perez, no? Yung Nicolas na Perez, nanggaling doon sa INC, no? Iwan ko, walag kung umalis. So, yung INC, nanggaling po sa Sabadista yan, no? Yung Sabadista nanggaling sa mga Methodist, no? At nanggaling din yan sila sa Reformation Movement, na pinangungunahan ng protestante, na unang protestante na si Martin Luther. At yung protestante nanggaling po sa Katoliko. So therefore, yung kanilang main or yung kanilang mother church nito ng MCGI, Katoliko. Kaya sinisiraan pa nila yung kanilang mother church, na diyan naman sila sa kanilang galing. Oh. Kaya ano po ito, no? Palpak din ito kasi claim na sila eh. Tinitira nila yung ibang mga religion na claim daw. Eh sila naman claim din naman ah. Oh. Bakit? Yung iglesia nila, hindi yung pangalan ay napaka-broad, napaka-general. Biruin mo, MCGI, pangalanan nila, Iglesia ng Diyos. Oh, paano naging Iglesia ng Diyos yan? Sinabi ba ng Panginoon sa Kristo na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang Iglesia ng Ama? Hindi naman ah. Oh. Tapos sinabi mo kasing Diyos, kapatid na Dines or Bruno, maraming Diyos. Si Satanas, Diyos din yan. Don't tell me na iglesia din ni Satanas yan kasi Diyos din si Satanas. Maraming Diyos sasabihin mo. Pag sinabi mo, bahay ng tao. Ay, napakaraming tao. 4.8 billion ang tao sa buong mundo. Baka nakalimutan mo, sinong tao? May pangalan yung tao. Tawagin mo sa kanyang pangalan. Oh. Kaya nga, yan yung malaking hamon sa lahat. Malaking tanong ko na hanggang hindi pa nasagot ng kahit sinong nag-aastig-astigan sa pagdating sa debate. Sinong Diyos na nagtayo ng iglesia ayon sa Matthew 10:18? O binigyan na kita ng clue. Pag-aralan mo yan. Para matuto ka rin, no? Huwag doon na nakakabase ka doon sa tao, sa loyalty ng isang tao. Kaya ang sabi ng 17:5 ni Jeremias, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa niya tao. Tapos yung loyalty mo nandoon sa isang tao, nandoon sa mga ngaral mo. Instead na dapat nandoon ka dapat nakabase sa pangangaral ni Kristo. Huwag ka doon. Paano kung magkamali yung tao? Mapapa-imperno pala yung leader mo. Paano yun? Papa-imperno ka rin. Kaya doon ka magtitiwala sa aral ni Kristo. Kaya tingnan nyo po, kaming mga Church of Christ, sa pangalan pa lang ng iglesia, biblical na, Church of Christ. Iglesia talaga to ni Kristo. No? Doctrine of Christ. Lahat po, na kay Kristo po ito, wala po kami inaangkin dito. No? Kaya napatunayan ko po yan nung doon ako sa MCGI na mali ito. Kaya umalis ako. At nag-research din ng tama. No? Kaya dapat kayo, pag nakasumpong kayo ng mabuti, sabi nga ng leader nyo, dati ko ring leader at leader nyo ngayon, pag nakakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag kang magpadili-dili. Huwag kang magpabukas-bukas. Pag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Yung tamang iglesia ba? Yan ba ay mabuti? Abay, napakabuti yon. Pag nasumpungan mo ang totoo at tamang iglesia, huwag ka nang mag-atubili kapatid. Umanib ka na. Gawin mo ng mabuti, sabi ng leader niya. Pag nakakasumpong ka, ngayon nakakasumpong ka na, gawin mo. Tingnan natin kung matutulan mo ngayon yung totoong iglesia, ang tamang aral. Kailanman hindi po ito matutulan.
Gaya ng sinabi ng Lucas 21:15, kayo'y bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang kahit pa ang inyong mga kaalit. Kaya nga po sa buong panawagan po namin dito sa buong platform, kahit mapadibkon pa, wala pa rin tatalo sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Sapagkat mahirap po tutulan, kapatid, ang katotohanan. Pag mali, dala-dala yung aral mo, mabilis lang yan, itumba yan. So napakalinaw po mga kaibigan, na kami po yung tama. Kasi ayon po sa paksa namin yan Bakit po kami yung tama? Kasi unang-una, yung pangalan ng church namin, Church ni Christ. Ay kayo, claim na claim kayo. Kami din yung tama. Ay hindi naman Church of Christ yung pangalan nyo Oo. Hindi malinaw yan kung sino na Diyos yan. Baka mamaya, Diyos ng sanlibutan yan. Nasabihin mo, Iglesia ng Diyos. Oo. Maraming Diyos. Gusto mo, dagdagan ko yung Diyos mo, orange Diyos, ka-Diyos, Last apple Diyos, 1 maraming minute. Diyos. Kaya po mga kaibigan, wag tayong mapaniwala sa mga nagsisulputang religion ngayon. Na nanggaling doon sa linyada ng protestante. Tapos titirahin yung protestante, hindi daw sila nanggaling. Diyan kayo nanggaling. Nag-i-split lang po kasi yung mga relihiyon ngayon. Hindi kagaya ng Church of Christ na nanatili po ito. Nanatiling preserve po ng Panginoon itong tanging iglesia. Na kinairiba namin ngayon. Mula 33 AD nang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi nabautismuhan siya sa edad na 30, nangaral sa mahigit 3 taon. So in suma total is 33 nung sinabi niya doon sa Matthew 18 na itatayo niya ang kanyang iglesia na napulpil naman doon sa the day of Pentecost. Nag-umpisa po ito sa Apirom at hanggang ngayon nandito ngayon sa amin sa Pilipinas. Maraming salamat. Okay, time na at diyan nagtatapos ang paksa ni Harry ng debate sa pagpapatunay doon sa Iglesia ni Cristo. So ready ka na Bro Bruno sa pagtatanong sa kanyang mga inilatag. Sige, set natin 5 minutes. Okay, 5 minutes sa pagtatanong. Go ahead. Saan mababasa yung Iglesia ni Cristo 33 AD? Mateo 16:18. At May sinasabi nakasulat ko ba naman dyan sa na iyo, 33 AD? pambihira, pati naman sa debate, nagbaback-in ka. Recorded ito, huwag kang mababat-in. May under cross examination. Okay, ito yung sagot. Okay, moderator side, sagot ng 20 seconds. Go ahead. Okay, ito yung sagot ko, Mr. Moderator. So, ang sagot dyan sa Matthew 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw na pito sa ibabaw ng bato ito, itatayo ko ang aking iglesia, Iglesia ni Cristo yan. Nag-umpisa yan noong 33 AD, nangaral siya noong 3 years, more than 3 years, and then binautismo ko ng 30 taon, 33 lahat. Yung sagot ko. Next question. Saan mababasa na nang matayo ang iglesia ang pangalan Iglesia ni Cristo 33 AD? Objection, Mr. Moderator. Ano objection? Paulit-ulit ang tanong, nasagot ko na yung tanong paulit-ulit. Mag-next question siya. Paulit-ulit yung tanong niya. Okay, ang sagot niya na Counter? Anong counter? Sige, go ahead. Ang tinatanong ko nang matayo ang iglesia, saan mababasa ngayon ay pinangalanan na Church of Iglesia ni Cristo 33 AD? Hindi yun yung una kong tanong, bagong tanong yan. Kasi yun yung Okay, Iglesia sasagutin ni mo ba? Cristo 33 AD. Sagutin ko, nasagot ko. Okay. Mababasa yan sa Matthew Okay, sige. 18. So, itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia na itayo yan noong 33. Bakit? Binautismuhan ng Panginoong Jesucristo sa edad na 30, nangaral siya sa mahigit 3 taon, kaya 33 lahat nung sinabi niya na itatayo niya ang kanyang iglesia. Okay, next question. Okay. Ang isinasagot niya, yung panahon ng pagkakatatag, sinasabi niya 33 AD. Ang itinatanong ko, doong bigyan ng pangalan ang iglesia na itinayo ni Cristo sa Mateo 16:18. Saan mababasa na yon ay pinangalan ng Iglesia ni Cristo 33 AD? Nasaan ang talata? Objection, Mr. Moderator. Wala na siya ata makapa na tanong. Nasagot ko na ito, 2 beses yung tanong niya.
Maghanap siya ng ibang tanong. Counter objection. Talata, no? Counter objection. Wait lang, moderator side, ano? Ang alam ko sinagot niya, 16:18, ano? Matthew. Matthew So, 16:18. sige, ganito na lang, ano? Kapag I-refute lang mamaya, Mr. Moderator. yung sagot, Pakinggan mo Counter yung objection, counter go ahead. objection ko. Pakinggan mo yung counter objection, go ahead. Oo. I-refute lang mamaya, Mr. Moderator. Hindi, kung counter objection ano muna yung tayo, sa counter talata. objection. Teka lang, bro, Hari. Si Bro Bruno muna. Sige, bro, go ahead. Counter objection. Ang counter objection ko, nasa objection time tayo, dapat pausan time eh. Sige, mag-time ako dito, no? Objection time eh. Dapat hintuan Dapat tayo yung pagka time, nasa no? objection mode tayo. Sige, anong objection? Mag-time ako dito sa isang cellphone. Sige, go ahead. Oo. Yan po yung audition ko. Ang sinabi niya Dahil si Bro kanina Bruno muna. ang sinabi niya kanina Sige, sagot, tinanggap ko na, pinalagpas ko na. Ang ibinigay niya sagot, itinatag di umano yun, naitatag umano yung 33 AD. So, ang sinasabi niya pagtatatak, ang sinasabi ko ng pangalanan, saan mababasa na ng pangalanan ang iglesyang itinayo ni Cristo, ang ipinangalan Church of Christ 33 AD. Nasaan Ito yung ang sagot. talata? Sagot. Sige, pakisagot. Mateo 16:18. Itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia Na na itayo meron ba yan yung noong nabasang 33 AD. iglesia ni Cristo 33 AD? Objection, Mr. Moderator, objection. Ano ba kasi Hindi, yun na debate ito? ibinigay niya pambira? talata. Kapatid na, objection ako. Hindi, debate Ganito ito. na. Wakwak sa nang wakwak dito eh. Kala niya Okay, nagpapakita. start the time mo na. Start the time mo na, Objection no? naman ako. Hindi. Anong objection mo muna, no, Hari? Objection, Mr. Paulit-ulit objection ang tanong mo? niya kahit nasagot Ang na objection talata ko ito. Mateo 16:18. Hindi siya kasi nakikinig. Okay, ang sagot- Yan mamaya sa time niya. May Still- time naman siya mamaya. Tahimik mo na, no? Ano, counter? Ito ang objection ko, kapatid na Sentinel. Tinatanong ko kung Sige, go saan ahead. mababasa yung Iglesia ni Cristo 33 AD. Ang ibinigay niya Mateo 16:18. Kaya tinatanong ko, meron bang nakasulat na Iglesia ni Cristo 33 AD sa Mateo 16:18? Yun ang tinatanong Okay, ko. ang hinahanap. Okay, counter, ganito moderator counter. side, ano? Ang Hari. Wait lang, Counter. moderator side muna. Ang hinahanap na sagot, bro, Hari, yung Church of Christ na may nakalagay 33 AD base dun sa kanya pagtatanong. Okay, Sasagutin counter mo mo ba lang ng letra bago ako por letra? sumagot. Counter. Kasi Mr. Wait lang. Moderator. Tagi-isang objection lang, tagi-isa lang, ano? Okay, repeat Para ko lang makamove yan. on Sige. tayo. Sige, ang sagot Para ko. makamove on brother. tayo. Ito Sige, ang pakisagot ko. na lang, bro. Ang sagot ko, Mateo Sige, go 16:18. ahead. Yan yung talata. Next question. Mateo 16:18. Okay, move on tayo. question. Next question tayo. 3 minutes. Go ahead, bro. No? Yan pa rin sagot niya. Go ahead. Next question. Sige, next question tayo. Pero ibat mo na lang pagka mamaya, no? Ayaw niya sumagot eh. Next Oo. question tayo. Huwag mag-side comment, Mr. Moderator. Narinig Sige, ko sige, sa comment. sige, no Professional side debate. comment. I-rebat na lang mamaya yung sagot niya kung mali. Sige, go ahead. Okay. Ang tanong ko sa'yo, sa unang iglesia, nung matatag yun, ang tanong ko sa'yo, pagkatapos maisalin ni Pablo ang pangangasiwa kay Timoteo, nang mamatay si Timoteo, sino sumunod na tagapangasiwa? Sige, pasagot. Go ahead, bro. Okay, ang sagot ko, Unmute Mr. ka, ha? Moderator, sa unang tindig ko, hindi ko yan linatag. Pero ganun pa man, sagutin ko yan. Okay, ang sagot ko dyan, ang sumunod kay Timoteo, ang mga unang Kristiyano. Isa sa mga unang Kristiyano na sumunod kay Timoteo. Yan yung sagot ko dyan. Hindi bago Ano si ang- Timoteo, ano ang hindi yung pangalan? sumunod kay Timoteo. Next question. Ano ang Okay, pangalan? pangalan yung tinatanong niya, bro. Pangalan daw. Go Okay, ahead. pangalan ang tinatanong mo. Kaya sagot ko, ang pangalan nila, mga Kristiyano na sumunod kay Timoteo. Yan ang pangalan nila. Marami yan sila ha. Mga Kristiyano na sumunod kay Timoteo. Next question. Ibig mo sabihin, tagapangasiwa lahat yon. Aba, hindi ko naman sinabi ng tagapangasiwa. Ang tinatanong Kaya sabi ko, na- kung sino ang sumunod na tagapangasiwa after Timoteo. Yan ang tinatanong ko eh. Ang sinagot mo, mga Sinagot? Kristiyano. Therefore, tagapangasiwa lahat yon.
Hindi lahat ng Kristiyano tagapangasiwa. O, Yan ang sagot sino ko kasi ang sabi nga, tagapangasiwang tinatanong ko? objection Sino Mr. ang Moderator, objection hindi Andre, marunong moderator makipag-debate side, ito. wait lang. Moderator Alam side, mo ba bro, na mayroon ako 20 seconds na Wait lang, wait sumagot? lang. Huwag kang Wait lang babakin. bro, ayusin natin, ayusin natin. Ang i-rephrase ko yung tanong niya, no? Ang hinahanap niya bro, yung nangasiwa na sumunod kay Timoteo, kung mayroon ka ba may ibibigay na pangalan bro, sasagutin mo ba? Mayroon. Sige, go ahead. Mayroon. Sige, go ahead. Ang pangalan nila, mga unang Kristiyano na nangasiwa noong sumunod kay Timoteo. Next question. Wala ka specific na ano na pangalan kung sino yung leader ng mga Kristiyano doon Ayan sa na Mr. Moderator, ang tinatanong mga niya. pangalan nila, tagapangasiwa na mga unang Kristiyano na sumunod kay Timoteo. Ang haba ng pangalan, no? Okay, sige. Mga unang Next question mga tayo, no? Kristiyano na nangasiwa nang sumunod kay Timoteo. Ang haba ng pangalan. May middle name pa yan. Next question. Sige, next question tayo. Yung sagot niya, no? Hindi na mababago. Next question, bro, no? ang tanong ko, meron bang tao na ganun kahaba ang pangalan? Siyempre, mayroon. O gusto mo, bigyan kita ng sample. Oh. Meron tao na ganun kahaba ang pangalan, yung binanggit mo ha. Mga Kristiyano meron. na naging taga na etc. Meron. Mayroon. Juan Jose Pedro alias Pablo. Yan, may ngalan na Juan Jose Pedro alias Pablo. Mayroong tao. Kaya sabi mo, mayroong tao na ganyan pangalan. Yung bang mahabang pangalan na yon, marami bang tao yon? Eh, marami yun. Mahaba time yung na, time. pangalan. Di, marami ng tao. Siyempre, Time dami na, din ng time. tao. At ayun, Debater, time na, no? Time na. So, dako tayo sa 7 minutes, ano, na negative side. 7 minutes. Go ahead. Ayan. unang-una dismayado ako sa kalabang ko. Nag-e-expect ako ng isang matindi-tinding kalabang kasi hari ng debate ang kanyang pangalan. Pero mukhang hindi siya marunong ng debate. Objection, Mr. Moderator. Sandali ha, kahit may huwag present kang siya. wag Maglatag kang- siya, maglatag. Huwag mag-side comment. Wait lang, bro. Teka po, technical. Timing muna, timing lang. Wait lang, no? Sa presentation, walang objection, ano? I-reserve na lang mamaya sa rebuttal. So, no side comment. Continue sa ano, presentation. Go ahead. No, gaya na sinabi ko, no? Dismayado ako sa kalabang ko. Kasi hari ng debate, nag-e-expect ako ng isang matikas-tikas na kalaban. Pero mukhang walang alam sa debate itong kalabang ko. Bakit? Affirmative stand na ito ang ititindig niya dapat sa kanyang tindig. Naubos ang 7 minuto, walang affirmative stand na naitindig. Unang-unang saltada niya, nag-rebat agad. Nirebat si kapatid na Eli, nirebat yung mga ano. Tapos mali ang aral ni ganito, mali. Ititindig mo yun sa iyo eh. Wala kayo tinindig, naubos ang 7 minuto. Walang naitindig kung papaano silang 33 AD na miyembro ngayon, sila yon. Hindi niya na-discuss yun sa kanyang 7 minutong affirmative stand, mga kapatid. Ang diniscuss niya, yung iglesyang nasa Biblia noong unang siglo. Ang paksa, sila na mga miyembro ngayong 2026 na may pangalang Iglesia ni Cristo 33 AD. Ang paksa, uulitin ko, ang paksa. Patutunayan ko ni hari ng debate na kami na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo 33 AD ay ang tunay na iglesyang nasa Biblia ayon sa Biblia. Ang inilatag niya, yung iglesyang nasa Biblia. Ang pinag-uusapan kayo. Kaya nga, ang ina-expect ko, tinatanong ko pa kanina, na sana makita ko succession mula kay Kristo, paanong tumagos hanggang ngayon at umabot sa 2026 dito kay hari ng debate. Naubos ang 7 minuto niya, wala siyang nailatag na affirmative stand. Nakakadismaya. Hari pa mo naman umano din debate, mukhang hindi alam ang nature of debate. No? Ngayon, sa Biblia, mga kapatid, ang katotohanan dapat mabasang nakasulat. No? Kung tunay yung iglesia ni Cristo 33 AD, yun ang pangalan ng iglesia, dapat mabasa sa Biblia. Sinasabi namin na ang tunay na iglesia nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Therefore, pababasa ko sa iyo, nakasulat sa Biblia, iglesia ng Diyos.
Kung ang tunay na iglesyang nasa Biblia, Iglesia ni Cristo 33 AD, bakit hindi mo maipakita yung letra Iglesia ni Cristo 33 AD? Ngayon, for the sake of argument, may ginagamit ka nakasulat, Iglesia ni Cristo. Nakasulat bang 33 AD? Wala rin eh. Wala rin. So, paanong sasabihin mong kayo tunay na iglesia, yung iglesia mong kung saan ang ipinangalan nyo, Iglesia ni Cristo 33 AD, wala sa Biblia? Paanong na nang naging tunay? Ngayon, sabi niya, sinabi ka ni Cristo sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ibig mo ba sabihin kung mo sinabi ni Cristo yon? Kanyang-kanya na yun. Mali ka ron. Hindi porke sinabi ni Cristo kanya. Bakit? Dalawa sila may-ari, pati yung ama may-ari nun. Kung sinasabi mo na iglesia ni Cristo dahil sinabi niya kanya, di hindi sa ama. Di lalabas walang poder ang ama. Hanggang kay Cristo lang ang iglesia. Walang pakiang ama. At lalabas, kung ang iglesia kay Kristo, ang ama kasama roon sa loob ng iglesia, lalabas, naging mas mataas si Kristo kaysa sa ama. Kasi si Kristo ang puno ng iglesia. Kaya yung paniniwala ang pangalan ng Iglesia ni Kristo, napakalaking sablay nun. Lalo na nilagyan mo pa ng 33 AD. Yung Iglesia ni Kristo na 33 AD, it denotes nagde-denotes yun ng specifically 33 AD. No? Magiging iba na yon kapag ka 34 AD, 35 AD, 36 AD. 2026 na kayo ngayon. Paanong naging kayo yung 33 AD? Dapat ang pangalan nyo, Iglesia ni Cristo 2026 AD. Dahil kayo ngayon yan. Parang ganito, no? University of the Philippines batch 2000 graduate. Ang nakapaloob doon batch year 2000, no? Kung hindi ka year 2000, hindi ka kasali ron. Kasi University of the Philippines batch 2000. Iglesia ni Cristo 33 AD. Bakit mo sinama sarili mo dyan? 2026 ka umiiral. Wala sa hulog ang pangalan ng iglesia mo. No? Walang mababasa sa Biblia na nakasulat Iglesia ni Cristo 33 AD. Ang kanyang pilit ipinalulusot na paliwanag, panahon kung kailan itinayo ni Cristo ang iglesia, sabi niya. No? At tayo hindi naman tumututol doon. Nang itayo yung iglesia, 3 taon na ngaral si Cristo, so 33 AD, noong ang iglesia magkaroon ng katuparan. Ang tinatanong ko na ayaw niyang sagutin, ng pangalanan ang iglesia, saan mababasa na ang ipinangalan Iglesia ni Cristo 33 AD? Wala siyang mababasa nun. Meron Roma 16:6, Iglesia ni Cristo. Last 40 seconds. 33 AD. Wala din. Siya rin ang gumamit ng talata. Huwag kayong hihigit sa mga bagay na nasusulat. Pati siya kontra doon sa sinasabi niya, no? Yun ang masaklap. Pagka ang isang naghahari-harian sa debate, hindi marunong ng debate, ano yun? Magdi-display lang ng ano yun, ng katakot-takot na kamot ng ulo, mga kapatid. Ang tunay na iglesia, iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Cristo 33 AD. Salamat sa Diyos. Okay, time. Ayan, may timer tayo, no? So, yan po ang 7 minutes negative side. So, hari ng debate, ready ka na sa 5 minutes na pagtatanong. Pakiset po yung time. At kapag objection, pakistop. No, kanina kasi walang oras eh. Sige, ready ka na bro. Go ahead sa iyong 5 minutes na pagtatanong.
Unang tanong, kailangan ba talaga, kapatid, na ang iglesia, letra por letra, mababasa sa Biblia? Yes or Kailangan. no? Yes, Oh, kailangan. Kailangan. Okay. Kung Bakit? kailangan, Teka. Bakit? Sabi kasi sa Biblia, unang Korinto 4:6, mga tuto kayo sa amin na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Next question. Okay, Okay, next question. sabi mo kasi kailangan mababasa talaga sa Biblia, letra por letra. Okay. Oo. Kung kailangan mababasa talaga sa Biblia, letra por letra, saan mababasa sa Biblia, letra por letra, ang Members Church of God International? Basahin mo! Ang itinindig ko sa aking affirmative stand, Iglesia Objection, ng Diyos. Mr. Moderator. Hindi yata nakikinig. Objection. Stop the time, Objection stop the ako. time. Objection, counter objection ako. Anong Objection, objection? Mr. Moderator. Malinaw po yung tanong ko. Affirmative Malinaw side mo po. tayo, objection, anong... Oo, malinaw po yung tanong ko. Ano? Nasabi niya kasi Ano kailangan objection? mababasa talaga sa Biblia, letra por letra. So, hinanapan ko saan mababasa sa Biblia, letra por letra, ang Members Church of God International? Saan? Okay, counter objection, Brad Bruno. Anong counter? Ang itinindig ko sa aking affirmative stand, Iglesia ng Diyos. Doon siya magtatanong sa akin. Okay, moderator side, tanungin mo siya doon sa kanyang Counter, inilatag, counter. which is Iglesia ng Diyos. Wala siyang binanggit na MCJ, kundi ang sabi niya, Iglesia ng Diyos. Sige. Tag-isang ano lang, no? Tag-isang Okay, okay. objection lang. Next, move on to the next question. Okay, sige. Go ahead. So, dahil dinideny mo ang MCGI, Oh, hindi ko dinidinay ang MCGI. hindi, premise yan. Huwag mang kinig Hindi, mali premise mo eh. Dinidinay ko, mali premise eh. Mali. Okay, Kasi may okay. premise mo, dinidinay ko, wala akong dinidinay. Okay. So, okay, ganito na lang ang tanong ko. Ayusin ko, ha? O dahil Church of God, Iglesia ng Diyos yung dinadala mo, ibig bang sabihin ay mali ang Members Church of God International? Yes Wala or akong no? inilatag na mali. No, ang sagot ko, wala akong wala nilatag mali. daw, Ang wala. inilatag ko, Church of God, doon ka magtanong. Sisingit mo MCJ, wala akong kinilatag na affirmative yan. So, next Okay. question. Sige, go ahead. O, next question. Ngayon, kapatid, ha? Aaminin mo ngayon sa 53 million live viewers na walang mababasa letra por letra na Members Church of God International sa Biblia. Aaminin mo ba? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Sa affirmative, Okay, stop the time. affirmative na inilatag ko ako tatanungin. Hindi yata marunong ng debate ito eh. Nagahari-harian lang eh. Okay, ganito, moderator side, ano? Hari na May debate. counter. May Ikaw counter yung pa ako, affirmative. Brother Junji. May counter pa ako. Sige, anong counter mo? Anong counter? Sige, go ahead sa Malinaw counter po yung objection. tanong ko. Malinaw yung tanong ko. Hindi ko man sinabi na marunong ako magdebate o hindi. Sagutin niya po yung tanong ko. Categorical yun eh. Yes or no lang naman. Aaminin niya na hindi Okay, mababasa di ang ganito. Members Church of God Ganito yung International. moderator decision, ano? Wait lang, moderator decision. Yung negative side ay gigiba doon sa paksa na ikaw yung magpapatunay, ano? So wala siyang binabanggit na Members Church of God International, kundi yung kanyang binanggit, Iglesia ng Diyos, ano? So doon mo siya tanungin sa kanyang mga inilatag na paksa. Sige, go ahead, next question. Okay. So next question. Okay, kasi kanina sabi mo kasi nag-iiba yung mga pangalan ng church, hindi na 33 AD kundi 2026. Okay, halimbawa, ang King James Kumusta? 1611. Okay, mayroon bang King James na ginagamit mo na King James Kasali ako 2026? sa Mayroon ba o wala? Wala sa latag ko yan. Hindi yata marunong. Next question agad, wala sa latag daw. Wala nga sa latag ko eh. Okay. So, ang Ikaw pa, nilapad timer. niya, Mr. Moderator, kanina, recorded ito. Sabi niya kasi Ay, nagde-debate. dapat, halimbawa, yung may Timer bats-bats ako. daw siya nalalaman eh.
May batch-batch pa siya na laman na May gana? kailangan pag membro ka doon sa batch ganito, Ari nilatag pa. niya yan, Mr. Tanong po, Moderator. technique. Balik, pagkatanong po kayo, magtanong. Diyan po ako naglatag, na-object po ako. So ganito, Harin Debate, stop the time. Brother Junje, Continue sa nilatag niya pagtatanong, yun. ano? Continue sa Nilatag niya yun, huwag pagtatanong niyang doon i-deny, sa... nilatag niya yun. i-rebat mo na lang mamaya kung sa tingin mo nilatag niya, rebat mo na lang. Continue tayo sa tanong, ano? Sige, go ahead. Continue sa tanong. Okay. Magtanong ako ayon sa yung linatag ha. Sabi mo kasi iba-iba ang date. No, iba-iba ang date ng church. Okay. So, okay, pag sinabi ba nating 1611 na King James, yan ba ay 2026 na King James o kung 1611 pa rin ang gamit natin? Sasagutin ko sa Ipaliwanag mo. Iba yung napindot ko. Okay, go ahead, Brad Bruno. Pakisagot daw. Tanong niya. Wala akong inilatag na iba't ibang church. Wala daw nilatag. Next question agad. Okay. Natawa ako ha. Okay, next question. Base sa nilatag mo kanina. Last 1 minute. Ito. Okay, base sa nilatag mo, ang sabi mo kasi, bigay ako ng pangalan. Ngayon, nilatag mo yung pangalan ha. Ngayon ang tanong ko, sino naman yung pangalan na membro nyo noong 36 AD? Pangalan. Hindi ko naman stand na mayroong AD eh. Stand mo yan eh. Bakit sa akin may tatanong? Stand mo yung may AD eh. Hindi ko stand yan. Ba't akin may tatanong? Objection, Mr. Moderator. Objection. Stop the time. Ano objection? Okay. Kasi Boss na kanina yung time. tinanong niya ako, hinanapan niya ako, pinipilit sige. niya yung pangalan. Pinipilit niya yung pangalan. Ngayon ako naman naghahanap sa kanya. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung stand niya. Tinatanong ko kung mayroon So, ganito, ba pangalan. I-rolling natin yung debate. Ang paksa nyo kasi bro, ikaw yung magpapatunay doon sa Church of Christ 33 AD, ano? Ang trabaho niya, gigibain yung stand mo, no? So, sa kanya paggigiba, wala siyang binabanggit kundi Iglesia ng Diyos, no? So, yun yung sagot niya, wala siyang linatag. So, meron pang 26 seconds na natitira, no? Sige, isang tanong pa, bro. Go ahead. Okay. Muna bro. Okay. Ito yung tanong ko sa'yo. Sinong Diyos na nagtayo ng iglesia ayon sa Mateo 16:18? Sinong Diyos yan? Yung Diyos Ama o Diyos si Kristo? Hindi ko rin ginamit ang Mateo 16:18. Mga next question ka na lang. O mayroon pa bang tanong? 3, 2, 1. Okay, wala na time. yan, Nako. yan po, nagtatapos ang pagtatanong. Ano? Dosen, bro. Pa-off mic mo na Dako bro. tayo Dosen. sa, ano? Open mic ka bro. Dako tayo sa rebuttal portion. Ano? Ano na debate? 7 minutes again? Oh, Or your Anong rebuttal susunod portion? yung kapatid na Sentinel? Pagkatapos niya sa rebat, may tanong pa akong isa, tapos isang tindig pa ako, ganun. Magtatanong ka pa sa kanya. Tapos magre-rebat ka pa. Then conclusion na. May conclusion So, na. dako tayo sa rebuttal. 7 minutes. Harang debate, go ahead. Okay. Natatawa ako sa laruan nito. So, mga kaibigan, mga taga-subaybay, total rebuttal time naman po ito. Maliwanag pa po no, sa sikat ng araw sa silanganan. Ni isang tanong ko po, walang nasagot. No? Bakit? Kasi hindi ko nilatag. Biruin mong kasinungalingan ha. Ito bro, sinungaling ka bro ha. Sinungaling ka. Nakikinig kayo yung 48 million live viewers. Recorded po ito. Sana brother Junji, record mo ito ha. Para hindi makaano to. Biruin mo, wala daw siyang nilatag kaninang patungkol sa date. Nilatag mo yun eh. Kinampihan ka na nga ni brother Junji. Sapagkat magkakapatid kayo. Nilatag mo yun eh. Ako napaka-sports akong kausap, no? At saka mga kaibigan, tingnan niyo yung kasinungaling niya, nilatag niya kanina, tapos nung tinanong ako sa nilatag niya, hindi niya raw nilatag. Kasi naiipit sa doon sa tanong.
Pambihira, anak ni Santa Maria Bulacan Elementary School. Ni isang tanong, wala kang na isasagot. Napakasimpleng, irurulkol ko po yung tanong ha. Ang sabi ko kasi kanina, saan mababasa ang Members Church of God International? Sabi niya, hindi naman hindi ko nilatag yung yung Members Church of God International. Yung iglesia po ng Diyos ang nilatag ko. Oo. Oo, kaya sabi ko, so, sino ba yung tama? Yung Church of God ba o Members Church of God International? Pinipilit niya, hindi niya raw linatag. Kapatid, yung paksa natin, gibain mo. Yung papatunay ng iglesia. Kaya pag giniba mo, dapat mo patunayan mo na tama yung iglesia mo. Yung iglesia mo nga hindi mababasa sa Biblia, hanap ka pa ng 33 AD. Ikaw mismo, sabi mo kanina, agree ka naman na 33 AD naman, itinayo ng Panginoong Kristo ang kanyang iglesia Tapos agree ka sa Church of Christ 33 AD. Tapos kahit nilatag mo, nung tinanong kita sa latag mo, ayaw mong sumagot. Ano ba talaga? Natatakot kang sumagot o ayaw mo lang talaga mag-isip? Oo. Kaya sabi ko sa iyo, at saka po kanina, pansinin niyo po mga gilaw nating taga-subaybay ha. Nung paglatag niya pa lang kanina, puro ad hominem na. Ay ako kasi pag magdebate ako, pag mag-ad hominem yung katunggali ko, siyempre, babalos din ako, babanat din ako, ng puro ad hominem. Oo, sabi nyo, in-expectar hari ng debate. Hindi naman patungkol sa hari ng debate na pinagdebatihan natin dito. Gibain mo yung tindig. Oo, kaya simpleng tanong niya kanina, sino yung mga pangalan nung sumunod kay Timoteo? Yung pangalan nila, yung mga unang Kristiyano na sumunod kay Timoteo. Sabi niya, mayroon mga ganong kahabang pangalan? Mayroon. Mayroon mga pangalan na napakahaba. Kung pahabaan lang sa pangalan, yung itatanong mo, yung pangalan mo, ang haba ngayon, no? Ako, Donis, Bruno, Mads. Haba nga nun So, tingnan nyo po mga kaibigan tingnan nyo po. Lumalaban siya sa hari ng debate na ni isang tanong, wala siyang maisasagot. So, ang ginawa niya, puro deny. Siyempre, takot na rin siyang mag-skip skip the question. Tapos kanina, pinipilit niya kanina na ipasagot sa akin yung pangalan. Palibhasa sinagot ko naman. Nasagot ko yung tanong niya, yung mga pangalan. Nasagot ko po. Kaya, hindi mo kaya gibain yan, kapatid. Tapos sabihin ko, sinong Diyos na nagtayo ng iglesia ayon sa Matthew 10:18? Sabi niya, hindi ko naman nilatag yung Matthew 10:18 Ano yun? Although na alam naman natin sa rules of debate na kung ano yung nilalatag dyan ka magtatanong. Pero yan yung paksa natin Bilong yan sa paksa natin Napamalian mo yung iglesia namin. Ibig sabihin yung topic natin may relevant pa rin sa iglesia. Kaya huwag kang magtanga-tangahan, kapatid. Buksan mo yung third eye mo. Kahit si Daniel Nabalis nga, may third eye, nakakita ng 7 liwanag doon sa pagpasalamat sa Brazil, no? Nang halimbawa, 7 espiritu doon, pinaksa doon. Although na side comment naman yun, pero that's an illustration lang. Na para ikaw ay mabuksan. So kaya nga, mga kaibigan nating MCGI, ito po would you respect in my fellow friend dito sa MCGI? Siyempre, mga kaibigan na rin natin. Kaso lang kakasasa ng debate sa hari ng debate. Yung iglesia ni Kristo po, hindi po yan kaya pamalian. Kasi yan yung tinayo ng Panginoong Kristo Sinabi niya mismo na itatayo niya ang kanyang iglesia. Malinaw pa sikat ng araw noon. Na kanyang iglesia ang itatayo. Hindi naman iglesia ng aking ama. Wala naman sinabi doon. O hindi naman sinabi ng Biblia na ikaw, Pedro, itatayo mo dito ang iyong iglesia. Na para ang kininang Katoliko na kanilang iglesia. Na si Pedro yung yung pinakasadsara ng iglesia nila. Kaya sabi niya kanina ni Brother Bruno, si Kristo din naman yung pangulo May binanggit siya, si Kristo yung yung pangulo. Kung si Kristo yung pangulo, bakit hindi iglesia ni Kristo yung pangalan mo? Tandaan po natin mga kaibigan, ayon sa Matthew 10:18, mayroon pong dalawang singular binanggit dyan. Ito po yung grammar In English po, that thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Yung salitang I,
Singular yon, kanya. And my church. No? So sa terminong ownership and builder, no? Jesus is not only the owner of the church, but he is also a builder of the church. Remember that, kapatid? Hindi lang po siya yung may-ari ng iglesia. Siya pa ang nagtayo ng kanyang iglesia. O bay, no? Sasabihin ko, dito itatayo ko ang aking bahay. Siyempre, pwede magtayo dyan yung mga kontraktor, yung mga engineer. Sila naman talaga yung gumawa. Iba si Kristo, ibahin mo si Kristo. Si Kristo, siya kanyang bahay, siya pa yung nagtayo. Oo, ganon si Kristo. He is the owner of the church and builder of the church. Hindi mo yan kaya pamalian, kapatid. Hindi yan na ipangaral ng kapatid na Eli Soriano sa ilang taon na nangangaral doon sa MCGI. Dito mo lang maririnig sa hari ng debate niyan. Kaya dilat mo yung mata mo na maunawaan ka. Ang sabi ng Episo 1:18, yung mata sa puso mo dapat makakita Time. yan ng kaliwanagan. Time. Okay, time. Diyan po ang rebuttal ni affirmative, hari ng debate. Sige, Brad Bruno. 5 minutes sa pagtatanong. Okay. Una kong tanong, sinabi mo na quote and unquote, alam ko naman ang rules ng debate, no? Magtanong ayon sa inilatag. Sinabi mo yan, quote and unquote. Ang tanong ko sa'yo, noong bang ako'y maglatag, may narinig kang binanggit ko ang MCGI? Hindi narinig verbal pero yan yung gigiba mo sa iglesia namin. Siyempre, kung tutol ka sa iglesia namin, agree ka sa iglesia nyo. So, ang pangalan ng iglesia nyo ay MCGI. Kabahagi yung MCGI sa nilatag mo. Next So question. tanggap mo na wala akong binanggit na MCGI, bakit ka nagtatanong sa hindi ko inilatag? Ay tinatanong kita sapagkat yan yung kinaaniban mong iglesia kasi tutol ka nga sa iglesia na totoo. Kung tutol So ka sa iglesia tinatanggap na mo, totoo, nagtatanong ka sa hindi ko inilatag. Sandali, Mr. Moderator, patapusin mo Hindi nga nga, yung 20 nagpaliwanag minutes. ka na eh. Simple lang ang tanong ko. Tanggap mo na hindi ako Objection. nagtatag ng MCGI. Tapusin niyo muna yung tinatanggap ko. Stop the time. Tapusin niya muna yung 20 At the seconds. time, Hindi siya meron nakatapos siyang- ng 20 seconds Meron pang, okay, try mo sa 10 seconds sa pagsagot. Hari ng debate. 20 seconds po, tapusin niya yung 20 seconds na sumagot ako, wag siya mag-bat-in. Kanina niya pa ginagawa, bat-in siya ng bat-in Sige, time. Paki-on yung time. Sagot, sige. Sabi niya kasi kanina, wala siyang nilatag, wala siyang binanggit, igaro ibig niyang sabihin na verbal. Pero kabahagi yung MCGI sapagkat yan yung kinaanibang iglesia niya. Sapagkat tutol sa iglesia ni Kristo, ay siyempre, agree doon siya sa kanyang iglesyang inaniban. Anong pangalan ng iglesia? Yan ay MCGR or Members Church of God International. Next question. Next question. Next question, magtanong ka. Nakamute ka, bro. Nakamute. So tinatanggap mo na nagtatanong ka sa hindi ko inilatag. Hindi ko tinatanggap sapagkat yung latag mo, kabahagi yung MCGI. Wala nga akong sapagkat inilatag eh. Objection, Mr. Moderator. Hindi Ang hamon ko ito, Objection. Ito ang hamon Hindi ko. marunong Ito. Teka muna. Side, no? Objection ako. Ano ako? Hindi. Huwag kang mag-object. Ako Confirmatory nag-object sa objection ako, moderator. kapatid, Magka-counter ka. Okay, debater, ano? Objection po. Hindi na po Tiruro ako mo natin, ano? sinasagot. Ako muna, may Tiruro mo natin. Wala ka, ako una nag-objection. Wala kang karapatan Stop mo na. Counter objection ka. Anong objection mo, hari ng debate? Ang objection ko po, patapusin niya akong sumagot. May 20 seconds po ako na sumagot. Yung ginagawa niya, hindi pa ako nakapagsalita. Batin sa ng batin. Okay, counter. Sawayin mo yan. Counter objection, Brad Bono. Counter objection. Sumagot na siya kanina. Susunod na yung tanong ko. Isang hamon ang iahamon ko sa kanya. Ito naman, ano ito eh. Itong hamon na ito, maaaring hindi mapatunayan ngayon eh. Ngayong oras na itong oras ng diskusyon, ano. Pero, magmumove muna ako sa susunod na tanong, iahamon ko ito. Sige. Okay, next question na. Sige. After kong maihamon ito, for the record, magmumove on ako sa susunod na tanong. Pagkatapos kong ibigay ito, move on tayo sa susunod na tanong.
Pero ito ang hinahamon ko. Kapag ka napatunayan sa recording na ito, pagka na-replay, na wala akong inilatag na MCGI sa aking affirmative stand, no? Therefore, nagtatanong si hari ng debate ng hindi ko inilatag. Therefore, ang kanyang pagtatanong ay out of topic. Objection, Mr. Moderator. Objection. Magtatanong siya, hindi siya magpaliwanag. Magtatanong siya, I am under cross-examination. Hindi ka marunong makipag-debate, bro. Ito, Magtanong Reto, ka. Okay, tanong. Pag ito ibinalik, malalaman ng tao kung ako may Sige, inilatag tanong, ng sige. CGI, ano ako? Tanong ka, magtatanong ka. Magtatanong ka, huwag ka magpaliwanag. Wala na ipakitang naglatag ako ng MCGI, talo siya sa diskusyon na ito. Okay, move on tayo sa next question. Pwede na akong magtanong. Sige, next question. Kapatid na Okay, wait lang, no? Pag na-replay doon sa presentation, stop the time na, no? Na binanggit ni Brother Bruno na may binanggit siyang MCGI, so talo na siya, no? Yun yung Objection, sinabi niya, Mr. no? Moderator. Objection. Ano objection? Magtatanong Ano siya, objection? hindi siya mag-replay. Magtatanong siya. Sige, At sige. saka walang showdown Ano lang yun, dito. Walang... premise na lang yun, after na yun, mare-review natin after na yun ng debate, no? So, mabuhan tayo sa next question. Sandali, Mr. Moderator. I-present niya yan sa Ano kanyang yun? time. I-present niya yan sa kanyang time, hindi sa kanyang tanong. Sige, Kasi yung karapatan niya ngayon mabuhan tayo sa magtatanong. tanong. Sige, mabuhan tayo sa tanong. Okay, next question, Brother Bruno. Next question. pwede na ako magtanong. Paki-on yung time. Sige, go ahead. Sino ang bumanggit ng si Kristo ang ulo ng iglesia? Ikaw. Kaya sabi mo siya, may binanggit ka kasi kanina, siya ang... Kung mabanggit Ang ko na saligan. hindi ako yun at si Pablo yun, aaminin No, no, mo, mali ka. Mr. Moderator, objection. wait lang. Objection, Mr. Wait lang, Moderator. meron Stop siyang- the time muna. Wait. Stop the time. Wait lang, meron siyang Mr. meron Moderator, siyang 20 seconds sa pagsasagot. hindi ba natin kayang sawayin niya? Meron siyang 20 seconds sa pagsasagot. Stop mo na, no? Debater. Sige, paki-reset yung 20 seconds na pagsasagot. Kaya Yan. pakibalik po Dahil ng 20 debate. seconds. Oo. Sige, pakisagot. 20 seconds. Okay. Okay, ang sagot ko mga kaibigan, sabi niya, si Kristo ang pangulo or pundasyon ng iglesia. Kaya pag pundasyon, siyempre siya yung ulo, siya yung head of the church, the foundation. So kaya nga sabi ko may binanggit siya. Next question. Yung sagot ko. Next question. Ang isinagot mo sa tanong ko na sino ang bumanggit na si Kristo ang ulo ng iglesia, ang sagot mo, quote and unquote, ang sagot mo, ikaw, pertaining sa akin. Kung mabasa ko na hindi ako ang bumanggit ng kundi si Pablo, aminin mo, talo ka na. Hindi ko aminin. Ang sagot ko, hindi ko aminin. Bakit? Sapagkat may binanggit ka at i-deny mo na sinabi mo kanina na si Kristo ang pundasyon ng iglesia. Dinideny mo lang yan, kapatid. So, wag mong i-deny ang katotohanan sapagkat tatamaan ka niyan sapagkat yung isda ay mahuhuli sa bibig at hindi sa buntot. Next question. Next question. Next question. Uulitin ko ang tanong, sino ang bumanggit na si Kristo ulo ng iglesia? Ulitin ko rin yung sagot. Although, ulit yung sagot mo, ikaw, yung bumanggit. Kaya sabi mo kasi Ako ang kanina, siya bumanggit. yung Okay. pundasyon. Pundasyon, makinig ka, 3 seconds. Siya yung pundasyon sa iglesia. So, kung pundasyon sa iglesia, siyempre siya yung founder. O siya yung ulo ng iglesia. Kaya mga pa ka ng tanong, mga pa ka na mahirap na tanong na sagutin, huwag yung paulit-ulit. Next question, na tanong. next Nonsense question. yung tanong mo. Ah. Question. Next question. Sino ang bumanggit ng Objection, mga Mr. iglesia ni Moderator. Kristo? Objection, Stop Mr. the time. Moderator. Stop the time. Ano objection? Paulit-ulit yung tanong niya. Ano Magtanong objection siya mo? magtanong siya ng panibago. Matuto siyang humanap Niya ako ng tanong. turuan magtanong, hindi objection Hindi, yan. Counter objection. Ano yun? Continue. Ano yun? Valid yun. Valid question. Babayaan mo sa magtanong ng gusto niya. Next Sige, question go na ahead. ako. Maubos oras ko eh. Kailangan makonsume ko yung 29 eh. May tatanong ako eh. Next question na. Sige, next question. Oh, Okay, sino ang bumanggit ng
mga iglesia ni Kristo? Siyempre ikaw, yung bumanggit. Bakit? Kasi, pinamalian mo yung aral namin at aral ni Kristo. Hindi mo yan binanggit verbal pero yan yung nasa isip mo na mga iglesia ni Kristo. At saka ako wala ko binanggit Next nun. Iglesia ni question. Kristo ang binanggit ko. Next question. Next question. Next question. Last question. Last question. Ay, hindi last question. Baka last 2 questions pa yun mahaba pa yun Sige, pakinggan natin kahit 5 tanong pa. Oh, sige, pabayaan go kita, ahead. 5 tanong pa. Mahaba pa yung oras ko Pa kanina. ka tanong. Tanong. Ubos na yun. Mayroong 20 minutes seconds natitira. 20 Tanong. seconds. Tanong. Si Pablo, saan kaanib? Sa Iglesia ng Diyos o sa Iglesia ni Cristo 33 AD? Sa Iglesia ni Cristo 33 AD, sapagkat yung Iglesia ni Cristo 33 AD, yan yung Iglesia ng Diyos, na yung Iglesia ng Diyos, yan ang Iglesia ni Cristo. Hindi yung Iglesia ng Diyos na kinaaniban mo ni Soriano na Members Church of God International, sapagkat wala tayong mababasa sa Biblia na verbatim Members Church of God International. Mali yan. Okay, time. Time na ba, Bro Dawson? Meron pa. Sige, isa pa. Last question. Naubusan ata ng Okay, tanong, go ahead. Mr. Moderator. Mga pa ka ng tanong. Meron pang 20 seconds natitira. Meron pa ba? Teka. Meron pa? Sige, go ahead. Last question. Kung mabasa ko sa Biblia na ng pangalanan ng iglesia, hindi iglesia ni Cristo 33 AD, kundi iglesia ng Diyos, tatanggapin mo, mali ka na, talo ka na. Mali. Hindi ko tatanggapin sapagkat yung babasahin mo, mali yung pagkaunawa mo. Ang iglesia ng Diyos, sabi ko sa iyo, yan ang iglesia ni Kristo. Sapagkat ang Diyos na nagtayo ng iglesia ayon sa Mateo 10:18, walang iba kundi si Kristo. So yung iglesia ng Diyos, yan ay ang iglesia Time na. ni Kristo. Time na. So, time na, no? Dako tayo sa rebuttal stand ni kapatid na Bruno. 7 minutes. Bago yung conclusion. Sige bro, rebuttal stand. Go ahead. Ako raw ang bumanggit na si Kristo pa ulo-ulo ng iglesia. At ako rin daw ang bumanggit ng mga iglesia ni Kristo sa Roma. Alam mo, ako na pala author ng Roma 16:16 at ang Colossus 1:18. Pambihirang patis. Ako raw ang bumanggit nun. No? Pambihira. Maganda nga i-highlights yan Ayan. Ito ang punto mga kapatid. No? For the second time ng kanyang paglatag, wala siyang inilatag na patungkol sa iglesia niya ngayon Wala Nagkumapit lang siya doon sa kung ano yung iglesyang nasa Biblia ay ang paksang pag-uusapan para sa mga nakikinig, yung mga bagong dating. Ang paksang titindigan ni Hari ng debate, patutunayan niya na kami na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo 33 AD, yun ang pangalan ng iglesia niya ngayon sa kasalukuyan, Iglesia ni Cristo 33 AD. Patutunayan niya na yun ang tunay na iglesyang nasa Biblia, na sabi niya, kami na mga miyembro. So, ang tinutukoy ito, these present members. Wala siyang inilatag na in accordance sa kanyang affirmative stand. Nagsumiksik siya kung ano yung nahandoon lang sa Biblia. Hindi niya pinatagos sa kanila para patunayang sila yun. Hindi man lang nagbigay man lang ng kahit kakaunting hint kung paano tumagos papunta sa kanila. Pero saan ka nakakita ng isang pangangatuwiran na pangalan daw ng isang tao yung mga Kristiyano na humalili kay Timoteo, no? May ganun yung sinabi niya more or less Pangalan daw yun ng isang tao.
Sinabi niya yan kanina, ha? Recorded yan. Pwede natin balikan. Tinanong ko kasi yun eh, yan bang sinasabi mo na mga Kristiyano na humalili kay Timoteo, ano yung pangalan ng isang tao? Oo raw. Pangalan daw yun ng isang tao. Eh pangalan pala ng isang tao, eh bakit mga Kristiyano ang nakalagay sa sinabi? Na? Eh para daw ako, ang haba daw ng pangalan ko, ako din si Bruno Mads. No? Eh sino ba yung ako din si Bruno Mads? Marami ba ako? Eh, nag-iisa lang ako eh. Mahaba yung pangalan, pero iisa lang ako. Saan ka naman nakakita ng tao ang pangalan, mga Kristiyano na humalili kay Timoteo? Kay Timoteo. Saan ka nakakita ng... Meron bang person na gano'n ng pangalan? Pero sa kanya, yun na sinagot niya, oo, meron daw. No? Hindi kasi siya makapagbigay ng isang specific na tao para patagusin ang pamumuno ng iglesia papunta sa kanila. Kaya para play shape siya na kunwari may maisagot lang, eh yun ang sinagot niya. Mga Kristiyanong humalili, mga unang Kristiyano na pumalit kay Timoteo, more or less, gano'n ang kanyang naging stand, Pwede nyo itong balikan para mapatunayan nyo na sinabi niya talaga yan, Ngayon, wala siyang maipakitang maidudugtong yung kanilang iglesia ngayon doon sa unang siglo. No? Ngayon, for the sake of arguments, iglesia ni Kristo ang nakasulat sa natalata sa Biblia. Tanong, ikaw lang ba ang iglesia ni Kristo ngayon sa panahon ngayon? Maraming iglesia ni Kristo rin sa panahon ngayon. Hindi lang ikaw. Kaya para sabihin mo, ikaw na agad ang tama dahil nabasa mo, iglesia ni Kristo sa Biblia, illogical yun. Dahil maraming iglesia ni Kristo. And how can you be sure? Hindi mo nga ma-connect yung iglesia mo doon sa nasa unang iglesia. Bakit? Hindi mo nga maipakita succession eh. No? O ngayon, yung mga unang humalili, sino sumunod? Sabihin natin nakatapos na ang isang daang taon. Sino humalili sa ikalawang taon? Sa ika-300 taon? Sa ika-400 taon? Hanggang sa dumating sa 2026, sino ang humalili? Hindi niya masagot yung kanina pa eh. No? Hindi niya masagot yung kanina pa. Kaya, wala naman na ilatag na tunay na katuwiran ng ating kalaban. Ang naguhumari ng debate, wala naman napatunayan. No? Ngayon, tanggap naman pala niya na alam niya naman pala ang rules ng debate. Magtatanong sa mga bagay na inilatag. Pero kakatuwa, yung alam niya, kinakalaban niya. Dahil nagtatanong siya sa mga bagay na hindi ko naman inilatag. No? Wala sa sarili ang kalabang ko, pasensya na, paumanhin. No? Or, kung tatanggap, mas mainam nang sabihin kung wala siya sa sarili. Kasi mas masakit sabihin na, alam mo pala na ba sa debate, hindi ka pwedeng magtanong ng hindi inilatag, ba't ka nagtatanong ng wala sa inilatag? Mas masakit sabihin nyo na nagpapakasira ka sa sarili mo. Kaya tanggapin mo na lang hari ng debate na hindi mo na lang alam ang ginagawa mo kaysa naman tanggapin mo na nagpapakasira ka sa sarili mo. Yun. Ngayon, ang inilalatag ko na nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. No? Bakit? Kasi si Kristo, pangulo ng Iglesia. Hindi Iglesia ni Kristo dahil may pangulo pa si Kristo. Unang Korinto 11, kung hindi ako nagkakamali, di ko na babasahin, no? Ang lalaki, pangulo ng babae. Ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. Ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Kaya hindi ko mo si Kristo ulo ng iglesia natatapos kay Kristo ang pangungulo. May ulo pa si Kristo. Kaya Okay, ang iglesia ng Diyos. Time. Salamat. Okay, time. Okay, dyan nagtatapos. Ang battle di kapatid Bruno.
Tanong pa So, ako, rebuttal dako question. tayo sa rebuttal question, 5 minutes. Go ahead, bro. Hari ng debate. Okay, Question. sabi mo, okay, unang tanong sa rebuttal question. Sabi mo kasi kanina, bago lang, ang inilatag mo ang iglesia ng Diyos. Okay, doon ba sa Mateo 16:18, may sinabi bang si Kristo nga ikaw na Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang iglesia ng Diyos? Mayroon ba? Yes or no? Nakamute, brother Bruno. Nakamute. Sagot! Pambihira niyo. Walang Okay, 20 binabanggit seconds. kung ano ang itinayo roon kay Diyos o Iglesia o Kristo. Bakit? Kasi nang maitatag yun ng pangalanan ng mga apostol Iglesia ng Diyos. Kaya nakakasiguro tayo na nang itayo yun, ang pangalang ginamit Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 1:1 hanggang 2. Okay, next question. Okay. Next question. Sabi mo kasi walang binanggit pero nasisiguro mo. Ibig sabihin, yung kasiguruhan mo ay hindi mababasa sa Biblia? Yes or no? Mababasa, unang Korinto 1:2, binigay ko na ang talata. Basahin natin. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Next question. Next question. Okay. Iglesia ng Diyos. Okay. Balikan kita sa tanong mo kanina. Sinong Diyos ayon sa Mateo 10:18? Sinong Diyos na nagtayo ng iglesia? Ang Diyos Ama. Paliwanag ko. 20 seconds. 20 seconds. Ang Diyos Ama ang nagtayo nun kasi statement ang Ama. Okay, tanong. Sige, next question. Okay. Next question. Okay. Sabi mo kasi ang Diyos Ama. Okay. Nung sinabi ni Kristo doon sa Mateo, at sinasabi ko. So, sinong may sabi niyan? Si Kristo o ang Diyos Ama? Salita ng Ama yon. Ngayon, kung kukontestahin mo yan, kung mabasa ko na ang sinasalita ni Kristo galing sa Ama, tatanggapin mo, talo ka na kung gusto mo kontestahin. Sumagot ka. Yun na nga ang sagot ko. Meron pa Kung siyang 5 kukontestahin seconds. mo, hinahamon kita ng isang showdown kung mabasa ko na yung sinasabi ni Kristo galing sa Ama, talo ka na. Sumagot ka. Kaya kung ayaw mo kontestahin. Okay, tatanggapin ba? Next question. Walang showdown dito. Next Next question. Para naman Yeah, next question. magisa kita sa tanong. Okay. Next question. May sinabi ba si Kristo sa Mateo, ha? Huwag kang tatakbo sa ibang talata. Ayun lang sa Mateo 16:18. May sinabi ba na ito ang sabi ng Ama, Pedro? Mayroon ba o wala? Kung mabasa ko, meron, talo ka na. Letra por letra sa Mateo 18, Ngayon, wag mo wala basahin, kang sinabi sumagot kanina, ka. letra por letra, nang tanggapin ko. Kung mabasa ko, talo ka na. Sumagot ka. Huwag kang magpapatutsada, Oo nga, sumagot pag ka. nabasa ko, talo Para ka na. mag-isa kita sa tanong. Pag Sumagot nabasa ko, ka. talo ka na. Pag nabasa Okay, ko, wait lang. talo na siya. Wait lang. Stop the time. Huwag kang Stop the time. magpatutsada. Anong Hindi ako gumagawa ng sa'yo Anong ganun. Hindi ako nag-showdown objection? dito. Objection, Mr. Moderator. Hindi ako nag-showdown dito para mag-isa ko sa tanong. Sagutin Wala niya yung showdown? mga tinatanong ko. sige. Oo, ang sabi ko, Brother Junji, Tingnan niya, pag nasagot doon niya, hindi po, Sige, go ahead. hindi po, wala pong condition showdown dito sapagkat hindi ko yung ginagawa sa kanya. Sapagkat hindi yan ibig sabihin na mabasa, talo na agad. Counter So, objection ganito ako. yan, bro. Oo. Basahin okay, mo wait dito. lang, counter objection. Hindi, Sige, hindi pa counter ako objection tapos mo eh. na. Kaya niya hindi Di pa ako tapos eh. umamon sa akin ng showdown. Wala siyang iyahamon eh. Pero ako may iyahamon. hindi pa ako tapos. Kaya Sige. iyahamon ko yun. Brother Junje, pakinggan mo yung mga Ganito. objection. Hindi, sa kanya hindi siya marunong Ganito, mag-debate. Kaya kung ayaw niya Nasa tanggapin comment siya eh. kung ayaw niya tanggapin ang hamon ko, next question siya. Next question na bro, Pwede- kasi ayaw Oh. sagot, Simple ayaw lang naman tanggapin eh. yung ano. Brother Junji, wala siyang karapatan kaya tinatanong ko siya.
yung katungkulan niya ay magsagot sa tanong ko. Wala Sige, siyang tanong. karapatang maghamon. Okay, ang next question ko. Kailan naitatag ni Kristo ang kanyang iglesia? Okay, 20 Walang seconds. pechang Sunod. nakasulat. Paliwanag mo. May paliwanag pa. Okay. Pag may nabasa kang nakasulat na petsa, talo naman ako. Sumagot siya. Hinahamon kita. Sumagot siya, Yun ang sagot Brother ko. John J. Yun ang sagot ko. Pag may nabasa sumagot ka na siya. naman na petsang nakasulat, talo ko. Pag wala ka nabasa, talo ka. Okay, next question. Sumagot no na siya, no? No way. Ikaw ang Wala pizza daw, wala next pizza. question. Inaamin mo Next ba na hindi mo alam kung kailan na itatag ang iglesia ni Kristo? Yes or no? Hindi ko alam, walang nakasulat na petsa. Huwag ihigit sa mga bagay na nasusulat, sabi ni Pablo. Ngayon, kung may petsa ka may ipapakita, pag may naipakita ka, talo na ako. Pag wala ka na ipakitang petsa, talo ka na. Sumagot ka sa tanong, wag kang Yun ang sagot ko sa tanong mo. patusada Yan. Okay na. Oh. Sumagot siya, sumagot. next Wala question. daw pizza. Next question. Okay, next question ha. Time na. Wala na time. Meron Ubus pa, na yung time. meron pa ba? Oh, isa pang tanong. Ayan. Sa susunod na tanong niya. Sige, isa pa. Sige. Isa pa. Isang tanong Isa pa. pang tanong, okay. Go. Isa pang tanong. Ang iglesia ba ng Diyos, ang MCGI ba, or Members Church of God International, yan bang iglesia ng Diyos? Yes or no? Oo! Yes! Yes! Okay. Saan mababasa sa Oh, isa Biblia? lang eh. Tapos na lang naman tayo. Isa lang. Oh, saan mababasa sa Biblia? Humahabol. Sabi, isang tanong na lang eh. Oh, last question na Wala eh, na. Pablo. Time na. Last question na eh. Time na. Mahabol pa. So, ganito. Dako tayo sa conclusion debater, ano? Dahil ang affirmative, mahuhuli, si Brother Bruno yung maunang conclusion. Sige, 7 minutes, pakilagay. Hindi pa ito paalam, ano? Hindi pa yung paalam, conclusion yan. Diba? Conclusion, sige, go Oh, ahead. hindi pa yung paalam, ha? Okay, sige, mauna ako. No? Alam mo, mga kaibigan, yung walang maiyahamong showdown, hindi, palusot lang nila yun na hindi sila nag-showdown, wala silang iyahamon talaga. Bakit? Kasi, pwede, natakot din silang humamon dahil hindi nila kapado kung ano yung dala nilang aral. Pero ako, tatlo yung tinanong niya sa akin, inihamon ko sa kanya, ayaw niya tanggapin. Alin, kung siya may isasagot, hindi niya tatanggapin yung hamon. Kaya niya lang sinasabi na ayaw niya ng debate, wala siyang isasagot dun sa hamon ko. At kaya niya ayaw tanggapin ang inihahamon kong challenge dahil galing niya ng MCGI eh. Alam niya ng kilates ng MCGI. Alam niya na pagka nagsabi MCGI, pag may nabasa ako, may mababasa. Kaya tatawa-tawa lang yan, pero deep inside, nangangatugtuhod niya nung hamunin ko ng ano yan. Nung hamunin ko ng challenge yan. 3 tanong ang itinanong niya sa akin. 3 challenge ang inihamon ko. Walang tinanggap eh. Kung ikaw pa lang nakakaalam ng katotohanan, totoo pa lang inalalatag mo, ba't di mo tinanggap hamon ko? Oh, isa lang ibig sabihin nun. Pati yung pananampalataya mo na tinitindigan mo, hindi ka sigurado, hindi mo maibangga sa aral ng MCGI, hindi mo nga kayang humarap sa isang challenge eh. Tapos pagmamalaki mo yung iglesia mo. Ay nako. Pag-aralan mo muna siguro na tumanggap ng challenge. Pag marunong ka na, kaya ka bumalik sa MCGI, baka makabawi ka sa labang ito. No? Siguro, pansamantala, palitan mo muna yung pangalan mo. Lagay mo muna siguro, nag-aaral ng debate. Wag hari, nakakahiya na mahari ng debate, tapos di mo alam ang rules. Hindi mo alam ang talagang flow ng debate. Affirmative stand. Nung magsalita ng affirmative stand, rebuttal ang ginawa. 7 minuto na ubos, puro rebuttal.
Tapos na personal pa, binanggit pa si Brad Eli, binanggit pa yung iba't ibang mga ano. Ganun ba ang estilo ng hari ng naglalagay ng titulong hari ng debate? Pagkatapos, alam niya naman daw ang rules ng debate. Hindi dapat magtanong sa hindi inilatag. Ba't nagtatanong ng hindi inilatag? Oh, paano ka naging hari ng debate? Ikaw mismo, yung debating nakakapit niya sa pangalan mo, hindi mo sinusunod yung rules and regulation. Ang bihira. Siguro kailangan mo munang mag-review pa, no? Dapat mo maintindihan ang isang punto. Ang kalaban mo, MCGI, hari ng debate. Galing ka sa MCGI, hindi ko kailangan magpaliwanag ng marami. Isa kang exeter eh. Alam mo ang kilates ng MCGI pagka nakikipag-usap. Kaya yung inihahamon-hamon mo sa akin, sa iba mo ihamon, baka lumusot. Pero sa MCGI, ano ka, para kasi sa Satanas kakain ng alabok. No? Bro, mo saan ka naman nakakita? Ang itinatanong ko, sino ang nagsabi na si Kristo ang ulo ng iglesia? Ang sagot-sagot ba naman di ikaw. Ang bihira. Tinanong ko ulit, sino ang may sabi ng mga iglesia ni Kristo? Ang sagot-sagot, di ikaw. Ano klaseng argumento yun, hari ng debate? Kung ganun pala ang argumento, sino ba nagsabi na itatayo ko ang aking iglesia? Ikaw ang bumabanggit, di ikaw nagsabi nun. Di lahat ng pinagsasabi mo, ikaw ang nagsabi. Di wala kang sinabi ayon sa Biblia kung ganun ang argumento. Oh. Yung ba ang argumentong ihaharap mo sa MCGI? Kaya nga sabi ko mga kapatid, na-disappoint ako Unang saltada pa lang ng affirmative, disappointed ako Ang expected ko, hari ng debate ang kalaban ko, medyo matikas ano rin pala. Kaya yan ang sinasabi ko mga kapatid. Ngayon, less than 2 minutes ng aking huling pagsasalita for the sake of the listeners, alam nyo naman more or less kung ano ang paliwanag ni kapatid na Eli noon pa kung bakit hindi Iglesia ni Cristo ang opisyal na pangalan ng iglesyang itinatag ni Cristo doon sa Mateo 16:18. Hindi ko na ipapaliwanag. Alam nyo na yan, kahit nga ng iglesia ni Manalo, alam nyo ni. No? Pero, si Pablo na bumanggit ng iglesia ni Cristo, ang kanyang ipinangangaral, iglesia ng Diyos. No? Sa 11 sulat ni Pablo, 10-11, more or less, ang ginamit niya, iglesia ng Diyos. No? Hindi kailanman gumamit si Pablo na tinawag na apostol ng Diyos sa si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ni Cristo 33 AD. Walang ganun. No? Galing lang yun sa likha lang ng balintataw yun. Walang ganun. Sabi pa ni Pablo, para patunayan na ang ginagamit talaga ni Pablo, iglesia ng Diyos. Unang Korinto 10:32, mga kaibigan. Datapat kung mapagtunggali ang sino man, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. Hindi sinabing ni ang iglesia man ni Cristo 33 AD. Walang ganon. Palit ka ng pangalan mo, hari ng debate. Time. Okay. Diyan nagtatapos ang rebuttal, conclusion ni kapatid na Bruno. Sige, dako tayo kay hari ng debate. 7 minutes, conclusion, bro. Kapag nagsalita ka, mag-upisa yung oras. Go ahead, bro. Alright.
Alright. Okay, so mga kaibigan, no, shout out pala sa ating mga live viewers, 62 million live viewers. Una-una po, mahirap pala kausap yung ano mo, hindi mo kautak, no? Na yung tipong hindi mo pwedeng mairelease sa kanya yung karunungan mo na iba yung sasalo sa kanyang interpretasyon. So nakita niyo man po kung paano pinaglaruan itong kapatid na to, hindi ko man ito nakikilala. Biruin mo ang kapal ng mukha na humarap sa hari ng debate na ni isang tanong ay walang naisasagot at doon sa kanyang mga presentation wala siyang ginawa kundi siraan yung hari ng debate o siraan na siraan. So puro ad hominem yung ginagawa niya na ano daw, no, palitan yung pangalan, wag nun, no. So puro paninira yun, mga kaibigan. At punta tayo doon sa aral, talagang salimpapaw talaga at baga sa ano pa, malabo pa sa sabaw ng ano, ng dinuguan yan, yung kanyang aral, no? Bakit? Biruin mo ha, kaya itong magsinungaling. Ito po, take note ha, mga kaibigan, with your respect sa aking mga kaibigan ng MCGI, kaya pala itong magsinungaling. Iwan ko kung ginagawa rin ng mga kasamang MCGI ito. Willing silang magpasinungalingan ang talata. Biruin mo, napakalinaw. Ang sabi ni Kristo, at sinasabi ko. Ang tanong ko sa kanya kanina, sinabi ba dyan na at sinabi ng Ama? Sabi niya, yes. Biruin mo, napakasinungaling. Ang Mateo 10:18 ang pinag-usapan namin eh. Napakalinaw po. Sabi ng Biblia, at sinasabi ko. Sino sabi dyan? Yung Ama? Si Kristo may sabi nun. Ito, yan yung kanyang iglesia. Tapos pilit mo na iglesia ng Diyos. Baka Diyos ng sanlibutan yun, yung iglesia mo. Ayusin mo yung pangalan ng iglesia mo. Malabo pa sa sabaw ng puset yung pangalan. Gagamit ka ng salitang Diyos. Alam mo naman yung salitang Diyos, napaka-generic yun. Yan pang gagamitin nyo. Yan din kasi yung pagkamali ni Eli Soriano eh, no? Ni Brother Eli Soriano. Napaniwala yung buong milyon na mga membro na napaniwala niya na nagsasalita doon sa yung Ama. Tapos lulundag siya doon sa Juan 12:49 na ang nagsasalita ay hindi akin. Ibang senaryo yun. Hindi naman patungkol sa iglesia yung pinag-usapan doon sa Juan 12. Oh. So kaya po mga kaibigan, sa mga nagbabalak po na magpapadoktrina, ay sorry po ha. Siguro po, I think siguro wag kayong kasi magtanong-tanong muna kayo sa mga pastor bago po kayo magpapadoktrina kasi maraming mga pastor na liwanagan na nabibisto yung aral diyan. Kasi hindi naman ko aalis kung totoo naman yun. Although na, siyempre, wala naman tayong nakatisuran dyan. Pero, ako kasi, estekto kasi ako pag biblical talaga na aral, eh, no? So, kaso lang itong katunggali natin, siyempre, dahil hindi mo siya kautak, siyempre, hindi yan maunawaan. Kaya, huwag kayong magtataka na hindi yan masagot yung mga tanong. At saka patungkol naman pala doon sa showdown na binabanggit niya. Mali yan. Kaya hindi na ginagamit sa debate. Hindi porket na mabasa talo ka na. At alam ko naman yun na ang babasahin nila mali yun. Kasi ganun kasinungaling yung mga ginagamit palagi ng mga yung iba. Kasi no original yan kay Brother Eli. Pag mabasa ko na ganito, letra por letra, talo ka. Pero pag ang yung binasa pala, iba. Alam ko na yun. Utak yung gamitin nyo. Kaya yan kaya nila magsinungaling doon sa talata. Biruin mo, napakaklaro ang sabi ng Mateo 10:18 na kay Kristo iglesia, kapatid. Hindi iglesia ng Ama. Gumising ka. Kaya po mga kaibigan natin MCGI, magsigising po kayo. Huwag kayong papaalipin dyan. Tapos napaniwala kayo sa ganong klaseng doktrina na hindi na kaya napatunayan sa Biblia. Katingnan mo, sino ba yung mga galing makipagdiskusyon? Yung taga-MCGI ba? Hindi.
Hindi po, wala pong magaling makipagdiskusyon sa MCGI. Kaya umalis ako doon eh. Hinanap ko yung pinakamagaling na magdiskusyon. No time ako nang magagawa pa ako, wala ako nakita na magaling magdoktrina sa Biblia. Tapos pinagmalaki niya pa na alam yung aral ng MCGI. Paano yan? May mga... Alam nyo kasi, ito, although Brother John G, with your respect now, hindi po ito paninira. Pero, siyempre, pag ikaw ay matalino sa Biblia, siyempre, alis ka talaga doon. Kasi alam mo yung tama eh. Hindi ka din manatili doon. No, kaya nanatili kayo doon kasi hindi nyo kayo alam yung tama. Mag-aral kayo ulit ng Biblia. Buksan nyo. Huwag kayong magpapaalipin doon sa, basahin nyo ulit-ulit ang Mateo 16:18. Itanong nyo mismo sa kokote nyo, itanong sa sarili nyo, sinong Diyos ito na nagtayo ng iglesia sa Mateo 10:18? Kayo mismo makasagot, si Kristo pala ito. Yun. Talagang masasagot nyo yan. Kaya ipangalan nyo yan, Iglesia ni Kristo. Hindi po yan iglesia ng Diyos. Kamangmangan po yan. Ha? Sabihin ka, bahay ng tao. Saan dito yung bahay ni ng tao? May mahanap ba yun? O pag sinabi mo saan dito yung bahay ni Lindo Navarro, abay, tuturuan ka pa noon doon, yung sa kabilang kanto. Oo. Kaya ganun ka, sorry po, Brother John J, wala pa akong violation. Sabihin ko na siguro, ganun ka B.O.B.O. ang mga naniniwala doon sa ganong klaseng aral na iglesia daw ng Diyos, no? Na itinayo ni Kristo. No? Baka Diyos ng sanlibutan yun. Kaya mali po, palpak yung yung iglesia na kinaniba ng Katunggali ko. Sorry po sa mga sa mga kaibigan nating MCGI. Alam mo, mabait naman sa atin yan. Pero aral po. Sa akin aral lang, hindi walang personalan. Maraming salamat. Tulong ka na. Okay, time. Okay, dyan po. Meron tayong tig 1 minute. Sige, mauna ka na. Hari ng debate. Pasalamat sa ating viewers. 58 million viewers. Go ahead. Okay, no? Brother Jinji, by the way, salamat pala mga kaibigan sa ating Katunggali. At sa mga na dito, mga nakikinig, sa mga 58 million live viewers, salamat din pala sa pinaunlakan nyo kami na pag-usapan ang tunay na iglesia, no? At unang-una, salamat din sa ating buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tayo binigyan ng karunungan upang maibahagi ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang lingkod sa panahon natin ngayon. Walang iba, yan ay ang Church of Christ. Mabuhay, Iglesia ni Kristo. Chukbo Hamnida. Thank you so much. Okay, maraming salamat. Hari ng debate. 1 minute, Brother Bruno. Salamat sa ating viewers. Go ahead. Maraming salamat sa mga tagapakinig sa 61 viewers natin sana nag-enjoy kayo sa aming napag-usapan at sana may napulot kayong karunungan ano man ang inyong napakinggan. Maging daan sana yon sa pagkilala ninyo ng katotohanan at sana yung daan na yon magturo sa inyo ng tamang pananaw kung alin ang aral na panghahawakan ninyo at isa sa buhay ninyo mga kasama. Salamat sa ating mga kapatid din na nag-moderate, nag-timer, mga iba pa. Salamat sa Diyos sa inyong pakikinig hanggang sa muli mga kasama. Salamat sa Diyos. Okay, maraming salamat sa Diyos. 57 viewers. Diyan nagtatapos ang ating friendly debate. Maraming salamat.